Hi guys, nandito tayo ngayon sa Honda Prestige, Panganiban Drive, Concepcion, Pequeña, Naga City. At dito meron tayo nakitang bagong Honda Click 160 color pearl white. So yun guys, pagdating sa kanyang forma, bagong-bago na talaga yung kanyang design. Malayong-malayo na siya sa Honda Click 150. Kung mapapansin natin yung kanyang headlight, paputol na siya. Tapos syempre LED pa rin yan. Then sa tingin ko itong may pinaka-eleganting kulay sa lahat ng variation ng Honda Click 160. Itong kulay matte white. Kasi tingnan mo naman, di ba? Napaka-elegante ng kanyang kulay. Simpleng-simple lang siya pero hindi siya nakakasawang tingnan. Meron siya dito ang 3D emblem na Honda. Ayan, color silver siya. Bagay na bagay siya sa matte white. Tapos dito meron pa siyang visor na glossy black. Perfect combination kasi glossy black tapos matte white. Pagdating sa kanyang headlight dito, napaka-aggressive ng kanyang design, di ba? Meron siyang black dito. Tapos ayun na. Mas tumapang siya kumpara dun sa lumang Honda Click 150. And mas matapang na yung kanyang forma. Then sa kanyang front fender, ang ganda ng kanyang front fender. Sa harapan pa lang ng motor na to, napaka-sporty na niyang tingnan. Then pagdating sa kanyang gulong, mas matataba na yung kanyang gulong kumpara do sa lumang version. Mas malalapad na to. 100/80/14 ang kanyang size. Tapos yung kanyang mugs ay kulay gold siya. And hindi mo na kailangan magpa-repaint ng mugs kasi sa stock na mugs pa lang, napakaganda na. Then of course sa kanyang suspension, telescopic fork sa harap. Then dito nakapwesto yung kanyang busina. Pagdating naman sa braking system dito sa harap, naka-disc brake with single piston caliper. Tapos naka-combi brake na siya. Ibig sabihin kapag piniga mo yung rear brake mo, sasabay ng 30% yon front brake mo. Yung brand ng kanyang caliper ay Tokiko brand din. So branded na ang kanyang caliper. Nandito sa part na to meron siyang sticker ng Honda. Color matte black naman to sa part na to. Tapos white ulit dito. Napakaganda ng pagkaka-combine. Then meron pa itong park brake. Ang purpose naman yan kapag nakahinto ka sa paahon or pababang kalsada, kapag naka-park brake ka, hindi na dadaos-dos yung motor mo. Nandito sa part na to ang ganda. Patulis siya. Tapos matte white, tapos matte black ulit, tapos matte white na dito sa baba na to. Pagdating sa kanyang instrument panel, naka fully digital display, then ganun pa rin yung design ng kanyang instrument panel, ganun na ganun pa rin. Tapos meron siyang logo ng Honda dito. Sa mga switches naman, ayan, ito yung kanyang high beam and low beam, busina, tapos signal lights, tapos meron siyang idling stop system. Ang purpose naman nito, kapag natapat ka sa traffic light at naka-activate yan, automatic na mamamatay yung makina mo. Tapos kung kailangan mo ng umandar, pigain mo lang yung throttle mo, aandar ka na. So mas makakatipid ka sa gasolina, at the same time, syempre, eco-friendly na din. So maganda na rin na mayroong ganito, na mayroon siya idling stop system para mas makatipid ka sa gasolina. Lalo na ngayon, di ba? Napakamahal ng gasolina. Then meron na rin dinagdag na convenient features dito sa Honda Click 160 dahil meron na itong built-in charging port. Ayan. Pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Okay na okay ito pagdating sa long ride kasi kailangan natin yung cellphone, di ba? Kaya pang hanap buhay, pang delivery, hindi na malulobot ang cellphone natin kasi meron ng built-in charging port. At ang maganda dito, hindi mo na rin kailangan ng adapter. Ang kailangan mo na lang, yung cable mo na lang, direkta na sa cellphone mo makakapag-charge ka na. Tapos, malalim yung kanyang bulsa. Yung safe na safe kapag nag-charge ka ng cellphone mo kasi may cover siya. If ever man na umulan, hindi mababasa yung cellphone mo. Bali, subukan natin itong Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Mayroon pang case yan at ayan o. Kasyang-kasya. Yan, pwede ka talaga makapag-charge. Yan, di ba? O, di ba? Saktong-sakto. Tapos yung cable mo na lang. Hydraulic pa siya kaya hindi siya basta-basta babagsak. Sa kabila naman, meron siyang open pocket. Pwede kang maglagay ng basahan dyan, mga barya-barya mo or wallet mo. Very convenient niya kapag marami kang dala-dala. Lalagay mo lang dyan, then okay na. Tapos syempre, naka-keyless ito. Kapag keyless, meron din yan dagdag safety features kagaya ng answer box system and anti-theft alarm. Kung sakali mo may gumalaw sa motor natin at naka-activate yung anti-theft alarm, yan, tutunog yan. Then of course, meron siyang hook dito. Then, isa sa pinaka-paborito ng marami, naka-flat footboard. Kasi sa panahon ngayon, di ba, halos karamihan sa atin, motor na ang ginagamit sa pamamalengke, pag-grocery. Ayan, hindi tayo mahihirapan kasi naka-flat footboard siya. Ayan, lalagay mo lang yung mga pinamili mo dyan. O kaya kung delivery rider ka naman, lalagay mo dyan. Okay na okay. Tapos, mas pinalapad na rin yung kanyang legroom. Yung pa ako ay 45, may space pa. So, okay na din.
Pagdating naman sa kanyang upuan, ang ganda ng kanyang upuan, no? Napaka-premium din. Meron pa siyang nakaumbok dito para sa kapag nakaupo tayo, komportable tayo. Tapos mas malapad na talaga siya compare sa luma. Then of course, meron siyang underseat storage guys na 18 liters. So makakapaglagay ka na rin dito ng maraming gamit mo. Pero ang isang full face helmet, siguro yung mga small full face helmet kasya dito, pero yung large full face helmet nasubukan ko na kasi hindi siya kasya. Small full face helmet possible na magkasya, pero ang siguradong kasya dito ang half face helmet. Ayan guys, malaki din siya at very convenient din kung marami kang dala-dala, di ba? Pwede mong mailagay dyan. Tapos meron siyang lagayan ng tools dito. Tapos yung coolant naman, so kung magre-refill ka ng coolant mo, hindi ka na mahihirapan kasi nandito na siya sa loob. Hindi mo na kailangan magbaklas pa ng kung ano-ano pa. Tapos nandito na rin yung kanyang tangke. Ang fuel tank capacity naman nito ay 5.5 liters. Nandito na siya, kung magpapagas ka, bubuksan mo lang yan. Sa fuel consumption naman nito, matipid pa rin naman siya sa gasolina kasi nga naka-ESP plus engine siya. Ang average fuel consumption nito ay nasa 46.9 km per liter. So okay na rin pang araw-araw, di ba? Matipid na rin siya sa gasolina kahit mas pinataasan yung kanyang displacement. At total na mention na rin naman natin ang kanyang fuel consumption. Pag-usapan na rin natin ang makina ng motor na to. Pagdating sa makina nito, ito ay naka 4 bulbs na. Dati naka 2 bulbs lang yung Honda Click 150. Ngayon naka 4 bulbs na. 4-stroke ESP Plus engine. Siyempre, naka-liquid cooled pa rin at naka-program fuel injected. Sa displacement nito, 156.9cc. Ang bore and stroke nito ay 60 by 55.5 mm. Then yung compression ratio nito, 12:1. Same siya ng PCX 160 at ng ADB 160. Pagdating naman sa part na to, napakaganda din kasi kitang-kita mo yung mga edges. Kasi nga matte color. So kapag matte color kasi, di ba, ina-absorb niya yung ilaw, kaya mas makikita mo yung mga bawat kanto niya. Tapos ay nagre-reflect pa yung sarili mo dito sa Click 160. Napakakintab din. Bagay na bagay siya dito sa matte white. 3D effect siya kasi naka-emboss. Then yung kanyang grab bar, ang ganda din ng kanyang grab bar. Ayan. Meron pa siyang butas dito. Tapos hina-highlight siya nitong glossy black dito sa ilalim para dito sa taillight. Ganda ng kanyang grab bar. Sa pabala sa safety features nito, meron itong integrated side stand switch na kapag nakababa yan, hindi mag-start yung makina mo. So dagdag safety features din yan para sa mga makakalimutin. Tapos dito naman yung passenger footrest. Make sure lang na lagi nakaganyan yan, nakataas kapag hindi natin ginagamit kasi once mabangga tayo dyan, masakit sa paa yan. Pagdating naman sa gulong na to dito sa likod, ang laki ng kanyang gulong dito sa likod. Maganda na mas malapad ang kanyang gulong para sa mga cornering, mas stable siya. Pagdating sa sukat ng gulong na to dito sa likod, 120/70 by 14. Then of course, naka-tubeless ito. Tapos yung brand ng gulong nito, Federal Tires. Ayan, made in Indonesia. Then sa suspension dito sa likod, naka-single shock. Sa braking system naman dito sa likod, naka-drum brake yan. At dito nag-activate yung combi braking system. Kasi kapag, kagaya ng sabi ko kanina, kapag piniga mo yung rear brake, automatic na sasabay ng 30% yung front brake mo. Yan. Pagdating naman sa kanyang taillight, of course, naka-LED pa rin yan. Very sharp yung design ng kanyang taillight. Tapos yung kanyang mga signal lights, parang big bike inspired yung kanyang mga signal lights. Nakahiwalay kasi siya. At I think hindi naman siya mababangga-bangga kasi mas maliit lang naman yung kanyang signal lights, hindi naman siya nakalampas. So safe naman siya. Tapos of course, naka-LED pa rin yan. Then dito sa ilalim, meron tong ilaw para dagdag visibility sa plate number mo. Then meron pa siyang reflector dito para dagdag visibility na rin sa atin. Bukod sa ilaw ng ating taillight, meron pang reflector dyan. Tapos ang ganda din ng design nitong rear fender niya, di ba? Anyway, di ko pala nasabi kanina, meron itong maliit na tire hugger. Ayan, sa gulong mo para kapag maputik yung kalsada or basa, hindi aabot yung dumi doon sa loob. So bukod dito sa goma na to na nagpoprotekta sa dumi papunta doon sa makina, meron pa siyang tire hugger, di ba? Okay na okay talaga siya para hindi agad-agad papasok yung dumi doon. Pagdating naman sa kanyang muffler, ayan, napakaganda ng kanyang muffler. Bagay na bagay din sa kanya kasi kulay silver dito sa dulo. Bumagay siya dito sa white. Tapos ito black dito. Tapos meron siyang butas dito. Napakaganda din ang kanyang stock ng muffler. So kahit hindi mo na siya palitan, okay na okay na. Tsaka maganda sa Honda Click, tahimik ang kanyang muffler. Okay na okay talaga siya. Tapos nandito ang kanyang radiator. Kasi nga liquid cooled dito. Pagdating naman sa dimension nito, ang overall length nito ay 1,929 mm. Ang overall width ay 679 mm. Tapos ang kanyang overall height ay 1,088 mm. Ang kanyang wheelbase ay 1,277 mm. Then ang kanyang ground clearance, mataas din yung kanyang ground clearance kasi 140 mm. So kung dadaan ka sa medyo maputik or basa-basa na kalsada, hindi basta-basa abutin yung paa mo.
Kasi mataas yung kanyang ground clearance, 140 mm. Pagdating naman sa seat height nito, 778 mm. At ngayon subukan natin siyang upuan. Ang height ko pala ay 5'8", para sa inyong reference. Ayan guys. Ayan. Yan, para sa height ko na 5'8", guys. Ayan, yung tuhod ko may space pa siya. Hindi siya tumatama dito sa dulo. Tapos yung paa ko, ayan. Dan kapag ka naka-double stand siya, inabot ko pa rin yung ground. Kapag ka ibinaba natin, ayan guys, nakababa siya at flat na flat yung paa ko. So kayang-kaya talaga siyang i-drive kahit na mga 5 flat. Ayan, kayang-kayang i-drive ang motor na to kasi sa height ko na 5'8", flat pa yung paa ko. So hindi ako naka-tiptoe. Kahit ilagay ko yung, kahit umupo ako dito sa gitna, ayan, kayang-kaya ko pa rin i-balance, di ba? Tapos yung timbang pala nito guys, 115 kilos lang kasi bago na yung frame na ginamit dito, naka-ESAP na ito o Enhanced Smart Architecture Frame na kung saan mas magaan siya pero mas durable kumpara doon sa lumang frame na ginamit. Kaya okay na okay talaga. Then of course, hindi siya mahirap i-double stand kasi nga, mas magaan na siya. At ngayon guys, kasama natin si Sir Rowel. Sir Rowel, magkano po ba itong Honda Click 160? Yan, magandang umaga po sa inyo mga aming mga customer. Bali dun sa ating price po na bagong unit natin na Click 160. Ito po ay CBS version po. Pero bali may lalabas po si Honda na dalawang version po nito. Pero pong Click 160 na CBS at yung ABS niya po. Bali ang nandito namin sa branch po is yung CBS po. Available po ito na mga po. Bali yan, yung price natin, cash price ng units po is 118,090 pesos. Po. Bali kung kukunin niyo po ng installment, meron po siyang down payment na 18,000 pesos. Po. And for the 3 years po, kung kukunin niyo ng 3 years, meron po siyang 5,075. Po. Bali discounted na po siya ng 200 pesos para po sa installment. Yan po. Maraming salamat po Sir Rowel. Bali yung sa Honda Click 160 ABS version, mga kailan kaya magkakaroon na? Bali, hintayin na lang po kami ng delivery ni Honda po. Bali, Okay. Tapos, sa mga nagtatanong po ng location namin, ng store namin, dito lang po ito makikita sa may along Panganiban, Panganiban Drive po. Tapat lang po siya ni Ministop. Po? Yan, kaya si gusto pong mag-apply, visit na lang po sa aming branch. At sa mga ating mga motor trade branches po dito sa Naga. Po? Maraming salamat po Sir Rowel. So yun guys, kagaya ng sabi ni Sir Rowel, meron silang available na Honda Click 160. Visit na lang kayo dito sa Honda, dito sa Naga City. At ayan guys, di ba? Napakaganda na ng kanyang bagong itsura. Mas sporty na siya kumpara sa lumang Honda Click 150. Ayan, ito yung bagong Honda Click 160. Color pearl white. Saka alam ko guys, pahirapan talaga makahanap ng Honda Click 160 color white. Kaya kung nandito ka lang, punta na kayo dito sa Honda, dito sa Naga City. At bisitahin nyo na lang. Lalagay ko na lang yung kompletong address dito sa screen. Yan, para makita ninyo. So yun guys, dito na natin tatapusin ang ating video patungkol dito sa bagong Honda Click 160 Color Matte White. Sana nagustuhan ninyo at kung nagustuhan nyo naman, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pa-follow na rin po ng aking Facebook page. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.